Okay, to start, ang video pong ito ay papakita yung 3 to 5 minutes video presentation of you discussing how your circuit works. In short, to use displacement step in explaining the sequence. Tapos, kailangan gamitin or yung circuit diagram na meron magnetic read sensor, tapos dapat may push buttons na manual and automatic continuous cycles. Tapos yung displacement step diagram. Proceeding sa simulation. Ayun. Start, para mas makita mas maayos, step by step natin. Activate yan. Main power control, emergency stop button, manual and automatic. Manual, push button. Ang automatic naman is naka-detent switch. Then, proceed. Okay, nagkamera ng power circuit. Tapos naka-activate na kagad yung A+, saka B+. Pero ang pinaka-focus natin is mag-activate muna yung A+. So, ang ginawa ko, para hindi muna siya mag-activate, so nilagyan ko siya ng K3, which is yung K3 is mag-activate lang once na mag-activate or ma-push ang manual push button or automatic push button. So, kapag pinindot mo, nadala yung current, mag-activate ang relay ng K3, kakamera na ma-energize ang 1M1, yung solenoid na 1M1. Then, yun. Gagalaw siya. Mag-activate naman ng A-. And ganun pa rin yung B+. Then, ang sunod naman na kailangan mag-activate ay B, or cylinder B. So, since naka-automatic na siya, nakadikit na ang K7 is A-, so naka-activate ng A-. So, mag-close na siya. Ang K6 naman ay for later purposes. Pero ang purpose niya is mamatay. Okay, proceeding. So, nag-extend na ang cylinder B. Next step naman is mag-retract naman. So, since naka-trigger na ay A- and B- or B-, na-activate yun, kailangan naman ito mag-retract. So, ang B- ay may relay na K6. Yung K6, pag naka-activate na, kailangan mag-activate, yung relay na K6, pag nag-activate, kailangan send yung signal sa solenoid na 2M2 para mag-retract. So, nag-send siya ng signal. So, nag-retract na siya. Para ma-retain yung signal, kasi kung hindi, di ba mawala yung connection dito sa B- kasi nga gagalaw yung cylinder. Para ma-retain yung signal or yung connection ng current is ilalatch natin para hindi basta-basta mamamatay ang ang relay na K6. Kaya para dumiretso tong cylinder or yung pag-retract. Then, kailangan naman natin is mapabalik na yung A or cylinder A. Ang naka-trigger B+, naka-A-. Ginamit natin ang K6 pa din kasi naka-activate pa rin siya. Then, K5 para dagdag trigger since ayun nga nandun yung signal na nagpapa-activate. Tsaka K3, which is ma-explain ko din mamaya. So yan, nag-retract na. And tapos na yung sequence. Kung wala akong K3, so magpapatuloy pa rin yung connection dito sa 1M2, which is sa on at sa pull is hindi, kung naka-activate pa rin siya, tapos wala akong paraan para maulit yung yung sequence,
hindi na siya gagana simula pa lang kasi pipigilan ng 1M2 yung pag-activate ko ng 1M1. Kaya ako nilagay yung K3. Dito sa K6 is, ayun, para ma-reset. Tama, para ma-reset tong K7. Pagka nandito na sa A- yung cylinder A, then AK4, I4, K4 para ma-reset naman yung connection dito sa K6 since naka-latch nga yung K6. So, kung walang K4 is magla-latch siya. Still naka-activate pa rin to kung walang K4. So, hindi mawawalan ng connection. Then, dito naman sa may magnetic proximity sensor is merong K3 din para mawalan yung connection once na mag-activate para maulit pa rin yung sequence. Yun. Then sa automatic naman, so same process. A plus, B plus, B minus, and A minus. Yun. And yung sa displacement step diagram naman, ang sa simula ay once na mag-activate yung cylinder A at ma-reach na, or mag-extend siya ng full extend niya, saka pa lang mag-extend yung cylinder B. So dito makikita yung diagram na pataas na yung B and magre-retract siya once na ma-reach niya yung maximum extension point. Yan. Pag-extend. Then babalik siya. Then once na bumalik ang cylinder B, babalik naman. Saka magre-retract ang cylinder A.